Mga kwentong pambata. Ang prinsipeng nagpasalamat. Isang mahiwagang lugar at kaakit-akit ang kagubatan, puno ng mga kwento at misteryosong mga nilalang. Sa gitna ng isang kagubatan, may isang haring naligaw ng landas. Habang lumilibot sa kagubatan, balisa ang hari na baka hindi na siya makalabas dito. Pagkatapos, may nakita siyang misteryosong ermitanyo. Kuba ang kanyang likod, may hawak na tungkod para makalakad at mahaba ang balbas na abot hanggang sa lupa. Sino ka? Anong ginagawa mo sa kagubatan ko? Taga-bukid, nawawala ka ba? Hindi ako magsasaka. Ako ang hari ng lupang ito kasama ang kagubatang ito. Pero oo, naliligaw ako. Pwede niyo ba akong tulungan? Sabi mo ikaw ang hari. Magaling. Mahal na hari. Akin ang kagubatan nito at ako lang ang nakakalam ng daan palabas. Pwede ko na maipakita sa iyo ang daan. Ngunit mayroon akong isang kondisyon. Nagulat ang hari sa sinabi at inasal ng matanda. Ngunit kailangan na niyang umuwi. Kailangan siya ng asawa at ng anak niya sa kaharian. Anong kondisyon, pera ba? Magkano? Hindi ko kailangan ng mga yan. Mukha ba akong nangangailangan? Hindi. Ipangako mo sa akin kapag nakarating ka sa talagkahan ng kaharian mo, ang unang lumakad palabas, ibibigay mo sa akin. Bibigyan kita ng isang araw. Mangako kang magiging akin to magpakailanman. Maaaring kahit anong bagay ang lumabas doon. Pero napag-isip-isip ng haring, matagal na siyang nawala sa kaharian at nag-aalala na ang lahat sa kanya. Nakapagdesisyon na siya. Nakipagkamay nga siya sa matanda bilang pagsang-ayon dito. Sinundan ng hari ang matanda sa kagubatan. Nagulat nga siya. At namangha siya sa matanda sa angking bilis nito at sa dami ng kanyang kayang gawin. Bagamat dinala siya nito sa ilog at sumuot sa makikipot na lugar, nalagpasan pa rin nila ang mga ito. At sa huli, tumupad sa kasunduan ng matanda. Sa wakas, tiniyak niyang matagpuan ng hari ang kanyang daan pauwi. Tandaan mo ang iyong pangako, mahal na hari. Sinalubong ang hari ng bulaklak at hiyawan. Nalugod ang mga tao nang makita siyang ligtas. Pero may isang taong napaiyak sa saya. Ang reyna. Bago makapagsalita ang hari, tumakbong papalapit ang reyna kasama ang anak nila. Nakita ng matanda ang bata. Ito ang unang lumabas sa tarangkahan ng palasyo. Nang makita ng matanda ang bata, napangiti siya. Lumingon ang hari sa matanda at nakita niyang pabalik ito sa kagubatan. Mahal ko, mukhang balisa ka. Anong nangyari? May bumabagabag ba sa'yo? Hindi ka ba masaya na nakauwi ka na? Hindi. Hindi sa ganon. Nagagalak nga akong nakauwi na ako sa piling ng asawa at anak ko. Pero mahal, may nagawa akong pagkakamali. Pinaliwanag ng hari sa reyna ang lahat. Lahat ng mga nangyari sa kanya sa gubat. Nagulat ang reyna sa ikinuwento ng kanyang asawa. Pareho nilang pinag-isipan kung ano ang gagawin nila. May naisip ako. Tinanong ng hari ang kanyang ministro kung may sanggol na isinilang sa parehong araw ng kanyang anak. Kinumpirma ng ministro na may isinilang na batang babae sa mag-asawang magsasaka sa parehong gabi. Tinawag ng hari ang mag-asawa kasama ang sanggol sa kanyang silid. Mahal na hari, pinatawag niyo daw kami? Anong may paglilingkod ng isang hamak na magsasaka sa inyo? Kaibigan, maaari ba akong humingi ng isang pabor sa iyo? Alam kong mahirap itong pabor na hihingin ko. Ngunit, gagantimpalaan kita ng malaki para sa iyong sakripisyo para sa iyong kaharian. Kinausap nga ng hari ang magsasaka at ipinaliwanag ang lahat. Kahit alam niyang mahihirapan siyang makumbinsi ito,
Hiniling niya pa rin na ibigay ang anak na babae nila sa ermitanyo sa halip na ang anak nilang lalaki. Ipinangako ng hari na hindi sila pababayaan habang buhay kung gagawin nila ang sakripisyong ito. Kinaumagahan, nakatayo at nag-aantay ang matandang lalaki sa gilid ng kagubatan habang hinihintay ang hari. Pagkalipas ng ilang oras, bumukas ang tarangkahan. Papalapit sa ermitanyo ang galit na hari habang nakasakay ito sa kanyang kabayo. Bumaba siya sa kanyang kabayo habang hawak ang buslo na may lamang sanggol na nakabalot sa puting tela. Iniabot niya ang umiiyak na sanggol sa matanda. Ngumisi ang matandang ermitanyo. Masaya niyang nakuha ang gusto niya. Hawak ang buslo, iika-ika siyang maglakad papuntang kagubatan. Tiningnan lang ng hari ang dalawa hanggang sa maglaho sila sa kagubatan. Ilang taon nang lumipas, binata na ang prinsipe. Lumaki itong mabait, matalino at matulungin sa kanyang nasasakupan. Nakakatuwang makitang nasa ayos ang karyang binuo ng aking ama. Masaya ang mga tao, sagana sa pagkain at may kabuhayan para sa pang-araw-araw. Wala na siyang hahanapin pa. Habang masayang naglalakad sa lansangan ng prinsipe, nakita siya ng magsasakang babae sa di kalayuan. Tiningnan ng babae ang kanyang asawa pero umiling ito. Nang tumalikod ang lalaki, tumakbo ang babae papalapit sa prinsipe. Hinarangan niya ang dinadaanan nito. Hindi mo ako kilala, mahal na prinsipe. Pero ito lang ang sasabihin ko sa'yo. Oo, mabuting tao ang hari. Inaalagaan niya ang kaharian. Pero ano ang kapalit? Ikaw? Sa amin? Itanong mo kung nasaan ang anak namin, ang anak naming babae. Nabahala ang prinsipe. Hindi niya alam kung anong sinasabi ng magsasakang babae. Kinagabihan sa hapagkainan, tinanong ng prinsipe ang kanyang mga magulang kung anong nangyari. Ama, sabihin niyo sa akin ang totoo. Nagsisinungaling ba ang babaeng yon? O, meron pa bang ibang nangyari? Inilahad ng hari ang lahat. Ang paglalakbay niya sa gubat, ang matandang ermitanyo, ang kanyang pinangako at sakripisyo para sa kapakanan ng kaharian. Hahanapin ko siya. Kung hindi dahil sa mga sakripisyo niya, wala ako ngayon dito. Hindi ako pwede maging prinsipe o hari hanggat hindi siya nakakalaya. Ibabalik ko siya dito o akong papalit sa kanya. Nauunawaan niyo po ba? Ama, ina? Gawin mo kung ano ang sa tingin mong nararapat, anak ko. Kinabukasan, nagsuot ng pangkaraniwang damit ang prinsipe para itago ang kanyang pagkakakilanlan. Nagdala siya ng kahon ng mga binhi para kung sakaling maligaw sa kagubatan, mahahanap niya ang daan pauwi. Muli, katulad ng kanyang ama, naglakad patungo sa kagubatan ang prinsipe. Naglibot ang prinsipe sa gubat ng ilang araw. Pagod na pagod siya. Namahinga siya sa puno. Pagsapit ng hating gabi, nagising siya sa malakas na pagtapik ng kahoy. Hoy! Hoy! Gubat ko to! Bakit ka natutulog dito nang walang paalam? Sino ka ba sa akala mo? Isa ka bang hari? Gumising ka nga dyan, bata ka! Ngayon din! Bumangon siya, takot, ngunit nalulugod na makita ang matanda. Hindi nagbago ang anyo ng matanda, paika-ikang lumakad at mukhang mainit ang ulo. Ipagpatawad niyo po, Ginoo. Pero kailangan ko po ng trabaho. Nagugutom na kasi ako. Pwede niyo ba akong bigyan ng pagkain at ng trabaho ng kahit ilang araw? Utang na loob ko to sa inyo. Mukha naman kayo mabait at mapagbigay na tao. Hindi mukhang mabait o mapagbigay ang matanda. Ngunit naisip niya na magagamit niya ang prinsipe. Sige, may paggagamitan ako sa'yo. Sundin mo lang ang utos ko at makakakain ka na. Pero sa oras na sumuway ka, magbabayad ka sa akin. Naiintindihan mo? Gamit ang salamangka, binulag ng matanda ang prinsipe at inalalayan ito sa gubat. Naalala niya na maghulog ng binhi sa daan.
Kinatuwa ng matanda ang mga aksidente na nangyayari sa kanya. Nahulog ang prinsipe sa ilog. Natamaan ng sanga ang mukha niya. Lahat ng ito ikinatuwa ng matanda. Sa wakas, narating na nila ang tirahan ng matanda. Dito ka matutulog. Bawal ka makipag-usap o magtanong sa iba. Gagawin mo kung anong sasabihin ko. Maliwanag ba? Sa loob tayong maghahapunan at bukas ka magsisimulang magtrabaho. Sumang-ayon ang prinsipe at umalis na ang matanda. Ibinaba niya ang supot, kinakabahan siya sa kung anong pwedeng mangyari sa kanya. Lumipas sa mga oras, nakahanda na ang hapunan. Habang natutulog ang prinsipe, may lumapit na isang babae. Inalog-alog siya ng paulit-ulit para magising. Sa huli, sinipa siya nito. O yan, Tukin, bumangon ka na nga dyan. Handa na ang pagkain. Marami ka pang gagawin bukas. Hindi ko pagpapahingayin ang ermitanyong yun kahit kailan. Kumain ka na. Magkasama silang pumasok sa bahay. Alam ng prinsipe sa puso niya na ito na nga ang babae. Ang babaeng hinahanap niya. Natagpuan na niya sa wakas. Naupo sila sa hapagkainan. Labas-pasok ang babae sa kusina. Hinahain ang pagkain. Hindi maalis ng prinsipe ang tingin niya sa dalaga. Nang umaga na, maraming utos na ibinigay ang matanda sa prinsipe. Pangunguha ng bunga sa pinakamataas na puno, pag-igib ng tubig sa lawa, paglilinis ng paa ng troll at pagsisipilyo ng ngipin ng matanda. Kailangan itong gawin lahat ng prinsipe. Habang ginagawa niya yon, pinapanood siya ng dalaga, nag-aalala at napapabilib. Agad namang napangiti sa kanya ang dalaga. Di naglaon, binigyan siya ng mahirap na gawain. Pinapunta siya sa palayan para magtabas ng dayami na makakain ng kabayo sa loob ng 1 linggo. Kung hindi, hindi siya makakakain sa loob ng 3 araw. Anong inutos niya sa'yo? Gusto niyang tabasin ko lahat yan sa 1 araw. Paano ko gagawin yun? Hay! Ang malas mo naman! Makinig ka sa sasabihin ko. Ito ang gagawin mo, ha? Nagtungo ang prinsipe sa bukid, dala ang 2 kabayo. Nagtabas siya ng kaunting dayami, itinapat sa bibig ng kabayo, binigkis ito, saka sumakay at nagpatuloy sa pagtatabas gamit ang malaking karet. Masaya siya dahil nandagumpay ang plano nila. Pagdating ng hapon, natabas na lahat ng dayami sa palayan. Sumakay siya sa pagod na kabayo at pinakain ito habang naglalakbay pa uwi sa bahay ng matanda. Nakita niya nakangiti ang babae at masama ang loob ng matanda. Kinaumagahan, Mayroon pa akong utos sa'yo. Ito ang pinakamamahal kong baka. Gatasan mo siya. Dahil naubos na ang aking nakaimbak. Kunin mo ang bawat patak ng makukuha mo para hindi ako magugutom ulit. Ipunin ang bawat patak ng gatas sa loob lang ng 1 araw? Paano mangyayari yun? Oo, wag na wag kang uuwi nang hindi mo natatapos yan. sumubok ng ilang beses ang prinsipe. Pero puro sipa sa mukha ang inabot niya mula sa baka. Sa huli, naupo at sumuko na siya. Inantay niya ang dalaga. Baka sakaling mailigtas siya nito. Paano ka na lang kung wala ako? Muling tinulungan ng babae ang prinsipe. Tumulong ito na painitan ng kamay niya. Gamit ang mainit na mga kamay, napalabas niya ang gatas ng baka. Sunod-sunod na timba ang napuno niya ng gatas, kaya nagpa siyang umalis ang babae para ipagpatuloy niya ang kanyang ginagawa. Pagdating ng hapon, nakapuno siya ng 20 timba, sapat upang magtagal ng mahabang panahon. Dinatna ng matanda ang nakangiting prinsipe na umiinom ng gatas. Inalok din naman siya nito, ngunit nagalit ang matanda. Umalis ka dito! Hindi ko alam kung paano, pero hindi ka sumunod sa utos ko!
Para lang sa iyo ang mga inutos ko. Hindi kanya dapat tinulungan. Hindi ko matatanggap ang pagnaraya mo. Umalis ka na! Tinulungan ko siya. Parusahan mo ko. Wag siya! Biglang nagbago ang anyo ng matanda at ikinulong ang troll. Sinabihan niya ang prinsipe na umalis kinaumagahan at wag nang babalik pa. Baliin mo ang tungkod. Doon galing ang kapangyarihan niya. Ayoko na magtagal dito. Gusto kong makita ang mundo. Kinulong niya ako at ang troll. Gawin mo na! Tiningnan ng prinsipe ang troll at nilakasan ang loob niya. Alam niya kung ano ang dapat gawin. Mahal na niya ang dalaga at hindi niya kayang iwan to. Ibinaba niya ang supot at dinampot niya ang palakol. Pinakawalan niya ang troll. At noon din magkasama silang umakyat sa bintana. Hinanap nila ang salamangkero. Tahimik silang naglalakad hanggang makarating sila sa isang malaking silid. Doon, natagpuan nila ang salamangkero. Hawak ang kamay ng babae habang tumatawa. Akala nyo matatalo nyo ako? Sino niloko nyo? Wala na kayong pag-asa! Hindi natakot ang prinsipe. Tumakbo siya kasama ang troll papunta sa salamangkero para mahirapan itong patamaan sila. At gumana nga! Nang tamaan ng troll, itinulak ng prinsipe ang salamangkero at dali-daling kinuha ang tungkod. Nakalaya ang babae at agad na tumakbo sa tabi ng troll. Ah! Hindi mo na ako masasaktan kahit kailan! Nang mabali ang tungkod, bumagsak ang matanda sa sahig. Namuti ang buhok at tumanda ulit. Sumuko ito at nagmakaawa. Aalis na kami dito! Hindi ka na makakapanakit pa ng iba. Walang kahit anong pangako. Wala nang maraming gawain. Ako ang prinsipe. Susundin mo ako. Aalis kami at kahit kailan hindi mo na kami makikita pa. Nang umalis sila sa bahay ng ermitanyo, nakita ng prinsipe ang mga buto na iniwan niya. Tumubo ito at naging mga halaman na rosas. Magkahawak kamay silang naglalakad patungo sa kaharian ng prinsipe habang nakasunod ang troll sa likod nila. Ipinakilala ng prinsipe ang dalaga sa magulang nito at sa mahal na hari at reyna. Nagalak ang mga tao sa kaharian at napuno ng pagmamahal ang puso ng lahat. Siya ang aking magiging reyna. Matapang at matalino. Malakas ang loob at maganda. Wala na akong ibang hahanapin pa. At naging masaya sila habang buhay.